Ihahandog, itinatalaga ang buhay sa Panginoon. Okay? Samahan niyo po kami ngayong gabi. Tayo magkaisa na lalapit sa Panginoon. Pagtitibayin natin ang paghahandog kay Zacarias. Paghahandog sa Panginoon. Okay? Tinatawagan ko ang maghahandog kasama ang kaniyang, siyempre kasama ang ihahandog. Hallelujah. At makisabay na lang sila sa pag-pray natin. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay narito ngayong gabi at nagkakaisa sa pagkakatibo nito at narito rin tayo pagpapala sa mag-asawang si Kay at si Pastor Ito. Amen. Ang anak ay biyaya. Amen. Sana yung mga anak talaga biyaya. Amen. Hallelujah. Amen. Sana kahit na lumalaki na, biyaya pa rin. Si Zacarias. Amen. Sa ating Panginoon. Gayun din naman, hallelujah, ay atin ipapanalangin ng batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala niya lalo at mapaglingkuran niya lalo ng buong puso ang ating Panginoon. Sa napakalala po ng gawain ito sapagat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito. Amen? Sa katotohanan ay pinapahalagahan ng Panginoon na ang bata ay ating ilapit sa Kanya. Ano? Pinapahalagahan ito ng ating Panginoon. Sabi po ng Bible sa Matthew chapter 19 verse 13 to 15, no? Nang magkagayon ay dinala sa kaniya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kaniyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. At sinumay sila ng mga alagad. Tatapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, no? At huwag ninyong pagbabawalan silang magsilapit sa akin, sapagat sa mga ganito ang pare ng langit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. So, yung sa panahon mismo ng Panginoon, no, nais niya na mga bata ay lalapit sa Kanya, no, dadalhin sa Kanya. At sa kagaya ni Isaac, no, sanggol pa siya, 1 taon pa lang, wala pa siyang kakayanan sa kanyang sarili. Tayo mismo, magulang mismo, ay humakbang na ilapit natin siya sa Panginoon. Dali natin siya sa Diyos. No? Hallelujah. Mismo ang Panginoon ang nagtakda sa ganitong mga gawain. Sabi ng Exodus chapter 13, verse 1 and 2, nakasulat, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. So, ang mga lalabas sa sinapupunan ng kanyang ina, no, ay akin, sabi ng Panginoon. Kaya, bigay natin sa Diyos yung ating mga anak. Bibigay natin, sabi nga, dito yung dedication na, Lord, pagpahala sa anak. Binibigay mo sa Panginoon, pero ang totoo, nasa iyo pa rin naman. No? Hallelujah. So, kalooban niya ng Panginoon. No? Ating sinusunod ito ng walang pag-alinlangan. Ito'y makatuwirang tuntunin ng ating Panginoon. Sapagkat mismo, maging ang ating Panginoong Jesucristo ay buong puso rin inihandog ng kanyang mga mapagmahal na magulang na siya'y 8 araw pa lamang. No? Si Jesus po'y inihandog din. No? Mababasa natin Lucas chapter 2, verse 21 to 23. At nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, no? Dahil ang lalaki doon, sanggol pa lang, tinutuli na, no? Ang kanyang ay tinawag na Jesus, ang kanyang pangalan, na siyang tinitinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap ang mga araw ng kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat, sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. No? So, mismo si Jesus, nung siya nagkatawang tao, inihandog din siya. Kaya ito yung pattern na ating sinusunod. Amen? So, makikita natin sa mga tuwid, isang dakila at sagradong gawain ang pagtatalaga ng ating anak sa Panginoon, sa ating mga magulang na may anak na. Kaya itong ginagawa ko ngayon, pagpapasya ni Pastor Iko at ni Mr. Kay ay isang sagradong bagay. Hindi ito biruan. Hindi ito isang gawain lang na
maggaya-gaya, kundi ariin natin ito'y sagrado, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya narito po, mga kapatid na mananampalataya, narito sila Pastor Icon, Sir Gay, na inihahandog ang kanilang anak na si Sak sa Panginoon. Itinatalaga. Siyempre, kasama rin yung mga tumatayong mga witness, ninong-ninang. Sa ngayon, mga ninang lang yung natira dito. So, hallelujah. So, ang anak, ang isang bata, isang handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa mga tuwid, sila'y pag-aari ng Diyos. Dapat nakatanin nyo sa isipan natin. At bilang magulang, no, tayong mga magulang ay naatasan lamang. Pakinggan nyo mabuti, tayong mga magulang ay naatasan lamang upang alagaan sila, mahalin sila, palakihin at hubugin sila ayon sa dakilang kalooban ng Diyos. Kaya bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating nauunawaan at dapat nating maisakatuparan yung obligasyon na nakaatang bilang mga magulang. Obligasyon na nakaatang sa balikat. Kaya, Sir Gay, Pastor Iko, no? Kahit kayo ay nagmi-ministeryo na, ay gusto ko pa rin kayong tanungin. Kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng Diyos ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Zacarias, amen, ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya? Nangangako ba kayo? Amen. Praise God. Hallelujah. So, kayo ba'y nangangakong magsisikap kayo bilang mag-asawa upang patuloy na itatag ang isang Kristiyanong pamilya na mayroong pag-ibig una sa Diyos, pag-ibig sa isa't isa, may kapayapaan at kasaganaan na ito'y inyong ipapakita kay Zacarias hanggang sa kanyang paglaki? Nangangako ba kayo gagawin niyo ito? Sabi ko, seryoso po ito. Hindi ito isang gawain lang. Ang paghahandog ay seryoso, mga kapatid. Hallelujah. So, kaya handa nyo bang ipangako na magpapakita kayo ng magandang halimbawa para kay Zacarias sa isip, salita, at sa gawa? Hallelujah. Marami po kasing magulang. Sila pa mismo ang kinakikitaan ng kanilang anak ng hindi tama. Marami pong magulang. Sila pa yung naririgan ng anak nila ng mga salitang hindi tama. Kaya tinatanong po ito, handa ba kayo magpakita ng magandang halimbawa sa isip, salita, sa gawa? Amen? Napakalaga nito. So sa pagkakataong dumating ng panahong lumaki na si Zacarias at tawagin na ng Panginoon si Zacarias sa isang buhay na naglilingkod sa Diyos, ipinapangako nyo ba ngayong gabi na kayo bilang magulang ay hindi nyo siya hahadlangan? Hallelujah. Dumating ang panahon, siya pala'y magpapastong din at yun talaga yung pangarap ko bilang lulo din niya. No? Hallelujah. Yung magkaroon ba ng lulo, pastor, anak ay pastor, ako ay pastor. Wow. Praise the Lord. Pagkalog ng Panginoon. At hindi malayo, kung sino hindi pa dumating, magpastor si Sam. Pero kayong mga magulang, huwag na huwag hahadlangan. Bagkus, ipagkagalak ninyo ito. Amen? Hallelujah. So kung kayo nangangako ng ganito, isang napakagandang pagpapasya ang paghahandog na ito. Amen? Hallelujah. So siyempre, pinatayo ko yung mga ninong at ninang, wala mang ninong, nandito naman yung mga tumatayong ninang, ang mga pangalan nila ay nakasulat dito sa dedication certificate. Amen? Hallelujah. Pero hindi kayo basta nakatayo lang dyan, tatanungin ko rin kayo, dahil mayroon din kayong obligasyon sa pagtanggap nyo ng pagiging witness ng paghahandog kay Zacarias. Amen? Hallelujah. So para sa inyo, bilang mga ninang ng mga narito, mga pangalawang magulang ay Zacarias, kung nanonood yung mga ninong at ninang pa niyang iba, no? Para sa inyo ang tanong na ito. No? Nangangako ba kayo? No? Nasusuporta kayo sa mag-asawang ito
No? Susuporta kayo sa mag-asawang ito upang ang batang itong si Zacarias ay mapalaki nila sa kalooban ng Diyos. Handa ba kayong mangako na, Pastor, na sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga taong narito, nangangako kami, susuporta kami para sa pagpapalaki kayo sa isang maayos na pagiging maayos na pamumuhay, maayos na ugali, maayos na kaisipan, susuporta kami sa abot ng aming kaya para sa Kanya. Nangako ba kayo bilang pangalawang magulang? Yung iba kasi, ang akala nila, pag nagninong at ninong sila, ang obligasyon lang nila ay magbigay lamang tuwing Pasko ng regalo, bagong damit, laruan, yun ang akala nila. Pero ang pagiging pangalawang magulang ay hindi lang doon. Dapat nating maintindihan yun. Amen? So, nangangako ba kayong ipapanalangin nyo lagi si Zacarias at magbibigay din kayo ng pagkakataong may turo sa kanya ang salita ng Diyos? Nangangako ba kayo? Amen? Hallelujah. So, nangangako ba kayo maging isang magandang halimbawa para sa kanya? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Purihin ng Panginoon. Maraming ninong at ninang, sila pang nagturo ng pag-iinom doon sa kanilang anak. No? Kaya sabi ko kanina pang umaga, tama ang ginawang pagpapasya nila Iko at Likay na ang kunin nilang mga witness o tatay yung mga ninong at ninang kay Zacarias, mga Kristiyano talaga. Dahil naniniwala tayo, pag Kristiyano ka, pakikitaan ka ng tamang pagsasalita. Papapakinggan nila sa iyo tamang salita, tamang kaisipan, tamang plano sa buhay na pwedeng gayahin niya hanggang sa paglaki niya. Okay? Kung nangangako kayo sa bahaging ito, hallelujah, ay naniniwala akong magiging lalong matagumpay at kalulugdan ng Diyos ang paghahandog na ito. At kayong mga nakaupo dyan, huwag niyong isipin na kayong ngayong gabi narito para makinig lamang. Amen. Hallelujah. Hinihiling ko na kayo rin ay makibahagi sa ating paghahandog kay Sak. Pwede bang lahat tayo tumayo? Amen. Ngayong mga gabi. Amen. Hallelujah. Pero bago tayo manalangin kay Sak, ay gusto ko rin kayong tanungin. Kasi, yes, iilan lang po ang pangalan na nakasulat dito, pero ang nakalagay dito yung witnesses. No? Ibig sabihin, nakasaksi sa araw na si Sak ay inihandog sa Panginoon. Kahit wala kayo dito sa listahang ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, bawat isa po sa inyo ay witness sa paghahandog nito. No? Bawat isa sa atin ay saksi. Amen? Sa paghahandog na ito kay Sak. Amen? Kaya nais ko rin kayong tanungin, mga kapatid sa Panginoon, kayo ba ay nangangakong tutulong sa mag-asawang ito na si Iko at si Kay upang si Zacarias ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangangako ba kayo? Amen. Nangangako ba kayong inyong ipapanalangin palagi si Sak? Amen? Upang siya ay magkaroon ng personal at matibay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo upang siya'y lumaki na mayroong pagnanais na maglingkod sa Diyos. Kaya ba ninyong ipangako ito? Amen. Hallelujah. Sana hindi lang tayo tumango, hindi lang tayo nag-amen. Kasi alam natin, mga kapatid, lalaki ang batang yan. Walang perfectong tao. Nung sabi nga, may kasalanang mana. Tapos, kita na natin ang realidad ng mundo. Ang tao talaga nagkakamali, nagkakaroon ng mga pagpapasyang hindi tama. Pero napakalaking bagay na mayroon pong mga witness na magtuturo sa kanya, magiging gabay. Obligasyon po natin yan, kaya kayo narito ngayong gabi. Responsibilidad na po natin yan, naging witness po tayo sa paghahandog kay Zacarias. Amen? Hallelujah! Kaya tayo po yung mananalangin. Amen? Hallelujah! Para kay Sak, mga kapatid, ipanalangin natin. Hallelujah! Si Sak, hallelujah, ngayong gabi. Sige, nalit dito. O Diyos, ang mambanal sa langit, kami po ay narito, Panginoon, at nagkakaisa, O Diyos, na italaga sa iyo, Panginoon, mula sa pagpapasya ng mga magulang ni Sak, Panginoon,
Lord, nakikiisa kami sa paghahandog sa batang ito na mula ngayon, Panginoon, ay itinatalaga namin sa iyo ang batang ito na siya iyong pagharian, siya sa iyo, Panginoon, siya iyong pagpapalain, siya iyong tutulungan, siya iyong gagabayan, Panginoon, Lord, at sa iyong tulong, lalaki siya, Panginoon, bilang isang mabuting tao. Lalaki siya, Panginoon, na may kaisipan, na laging susundin ang kalooban mo, Panginoon. Lalaki po ang batang ito, Panginoon. Lord, at darating ang araw, Lord, na ang buhay niya ay gagamitin mo sa mas malaki pang ministeryo, Panginoon. Pagpalain mo ang batang ito, Diyos, mula ngayon, ang gabay mo po, lagi mo pong igawad sa Kanya, kami po'y nagkakaisa sa paghiling ito para sa Kanya. Pagpalain mo po si Sak, ito pong aking hiling. O Lord, kalakip din po, Panginoon, o Diyos, ay ang biyaya ng kalusugan, ang biyaya ng karunungan, ng kaalaman, o Diyos, dumaking mabuting tao, Panginoon, ang batang ito, at ang tulong na ito ay sa iyo magmumula. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain mo po ng kanyang mga magulang, Panginoon, si Iko, si Kate, sa pagpapalaki po nila sa kanilang mga anak, sa kanyang anak na si Sak. Ganon din po ang mga ninong at ninang na narito, na tumayo bilang mga witness, Panginoon. Hallelujah, bilang mga pangalawang magulang, Panginoon, ni Zacarias. Tulungan mo sila na hindi lang po ngayong gabi, Panginoon, kundi sa lahat ng panahon, ang gabay nila sa batang ito ay kanila rin pong ipadama. Ang buong church, Panginoon, pagpalain mo sa pagpapakita ng magandang halimbawa sa batang ito upang siya po'y may susundan sa kanyang paglaki. Buhay na may kaayusan, buhay na may kabanalan, buhay na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po, O Diyos, bless mo ang lahat, bless mo si Sak. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Palamakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos na pagtatalaga sa akin bilang pastor, ngayon po si Zacarias ay aking pong klaro na binabanggit na siya po ay ating naihandog sa Panginoon. Amen? Hallelujah! So, ang delegasyon na ginawa ay Zacarias Abinido Malaga, amen, ay isinagawa ngayon pong araw na ito, ngayon pong ika-13 ng Agosto 2025 dito po sa iglesia nito ng Father's House, Lipa City, Batangas. At narito rin po, meron po tayong mga ninong at ninang na pinakang saksi talaga natin. Ang mga pangalan nila ay narito. No, andyan sila, Sister Pearl. Hallelujah. May perma ka na ba rito, Sister Pearl? Pakipirmahan mo. No? Hallelujah. Okay, makakaupo tayo mga kapatid. Hallelujah. At yung pakikisa sa ating pong pagkantong kaisa. Hallelujah. Ako'y naniniwala na marami kaming kasama na mananalangin para sa bayan. Amen. God bless po sa ating lahat. At meron pa tayong kaunting magsasalusaluhan dyan. Kanina ay pananghalian ang handa. Sa birthday ko kasi ngayon isa ngayong araw na ito. So naghanda na sila. Diyan sila Sister Gina, sila Sister Irene, naghanda ng pananghalian kanina. Pero ngayong gabi ay nagpahapon pa rin sila Sister Eunice, nagpahapon naman ng spaghetti para ngayon. Pero pa rin tayo magsasalusaluhan. Kaya God bless sa ating lahat. Pagpray natin yung pagkain na ating magsasalusaluhan. Nandiyan na. And Lord, salamat po sa yung biyaya at pabor ngayong gabi. Ang ginawa po namin ito ay ating sinisibiyuhan sa imanan ng Espiritu, sa yung biyaya pa po. Ganun din po, bless po ang mga pagkain niyanda namin pagsasalusaluhan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless you.